Magandang umaga mga ka-eats mula dito sa aming hotel na Royal Plaza Hotel na located sa Mongkok, Hong Kong. Kung interesado kayong i-book, ito nga pala, nasa description box lang siya. Tapos pwede nyo gamitin yung codes namin na Eats Agoda at The Tans para makakuha ng Agoda Hotel discounts. Sa vlog na ito, kakain tayo sa isang restaurant na dim sum ang kanilang specialty. Tapos malapit lang ito, walking distance lang sa Royal Plaza Hotel. Ipapakita namin sa inyo kung paano pumunta doon at kung ano syempre yung makakain. Tara, let's go! Nuna pa nila yung taro dumpling ko. Ayan na siya. Lakad lang kayo hanggang makita nyo itong parang walkway na to na covered. Ang ganda ng restaurant. Yung interior niya, very old school Hong Kong. First time namin atang mag-dim sum sa Hong Kong in a long time as a family. Kaya tara na. Lalabas na kayo sa likod na entrance or exit ng Royal Plaza Hotel. So merong walkway dito na papuntang mall at papuntang Mongkok East Station. So nakakatuwa dito kasi yung access niya. Very public yung access pero secured naman kapag paakyat na sa room kasi may mga nagtatanong usually kung guest ka ba sa hotel or papakita mo yung pinaka-keycard mo para paakyatin ka or para pasakayin ka sa elevator. So, ito panalo since very accessible siya, umaga pa lang, pwede na kayong makapunta sa kung san-san man. Kasi, syempre, pwede mag-commute. Tapos may nakita rin kami parang bus terminal dito, just in case kailangan niyong pumunta via bus doon sa gusto niyong puntahan. Ang maganda dito, bukod sa parang walkway na to na maraming mga shops, meron siyang kakabit na mall. So, ang pangalan niya is Moko Mall, or parang short for Mongkok siguro yun. Tapos, ang laki-laki ng mall for shopping, dining, entertainment, at iba pa. Doon kami kumain nung isang araw. At dito ngayon dumadaan na kami papunta doon sa dim sum restaurant na kakainan natin ngayon. Ito yung sinasabi kong bus terminal, mga ka-eats, na nakaka-connect or katabi lang din itong Moko Mall. Tapos sa tapat nun, doon banda sa dulo, ay yung kanilang MTR station na. So Mongkok East Station, yun nandoon sa dulong yun. Ito na yung Mongkok East Station na entrance ng MTR nila. So ito yung Island Line or yung light blue line kapag tinignan nyo sa mapa. May katabi ditong 7-Eleven sa may entrance just in case gusto nyo magpa-load ng octopus card or bumili ng mga essentials ninyo. Lakad lang kayo hanggang makita nyo itong parang walkway na to na covered. So tumawid kami from a guardhouse. Tapos ito na, may makikita kayong parang mga mural na mga Chinese provinces or cities. Tapos lakarin nyo lang to, dire-diretso lang. Sa mga may stroller o naka-wheelchair tulad namin, may elevator naman at the end of the walkway kasi pwedeng maghagdan pababa o pwedeng mag-elevator. So, nag-elevator kami at ngayon nakikita na namin parang pinaka-main road. Yung location kasi ng hotel, parang medyo hillside-ish siya. Kasi parang pagtanaw mo at a certain point, kita mo yung mga bundok. Tapos sa isang side naman, doon sa may hotel elevator lobby, kita mo yung mga buildings naman dito sa may Mongkok area. Tapos para kayong mas mataas. So para makababa, I believe kailangan ulit namin sumakay ng elevator. Mga ka-eats, kung nakikita ninyo, from the footbridge, yung galing yung nilakad natin talaga from Moko and Royal Plaza, walking distance sa si Fayuen, which is the Sneaker Street, si Tung Choi Street, at si Ladies Market, nandun na rin siya. Tapos nakalagay na rin, pagka akit kayo ng footbridge, pwede nyo mapuntahan yung Moko or kung saan tayo nanggaling, yung Royal Plaza Hotel. Mga ka-eats, kapag kumaliwa kayo sa Fayuen Street, ito na yon, Sneaker Street na, mga ka-eats, nakakatuwa. Pero syempre, sarado pa yung mga tindahan dito. Pero kapag kayo ay naglakad sa Fayuen Street, search nyo yun, i-Google Maps nyo yun, makakakita kayo ng iba't ibang klaseng brands ng mga sapatos. At makita nyo rin itong sikat na ito, nakainan si He She Eat. Tapos sa kanto lang din doon banda, yung tindahan ng street food. Binibilhan namin ng egg waffle yun at mga fishball at iba pa.
May mga FYI. FYI, Mga ano sila usually nag-open. mga 11. O yan, mga 11:30. So, Kung goal nyo mag-shopping dito, ganong time kayo pumunta. yon. So, bago mag-lunchtime kayo pupunta, huwag na yung sobrang aga. Kasi pag sobrang aga, wala kayong maabutan. As in, totally mga sarado pa siya. So, yung mga brands nandito, meron sila mga Nike, Converse, New Balance, Timberland, at iba pa. Yes, baba. Guys, FYI, in Hong Kong, there's so much good egg waffles. Yeah. Not just mommy pancake. Yes. There's different pa. And especially Mr. Softy. Oh, Mr. Softy, yes. Dito rin kasi may nakita kami before, pag naglakad kami dito, may Mr. Softy rin na nagpa-park dito banda sa Sneaker Street or sa Fayuen Street. Mga ka-eats, kapag nakita nyo yung The Forest Shopping Mall, nandun na yung hinahanap natin na Old Fong Dim Sum Restaurant. Tara, punta na tayo sa loob. Umakyat kami sa second floor at narating na rin namin yung Old Fong Tea House. At yes, bukas siya mga ka-eats. Excited na ako kumain ng dim sum kasi first time namin atang magdi-dim sum sa Hong Kong in a long time as a family. Kaya tara, naku, tingnan natin yung menu nila. Mga ka-eats, grabe, ang ganda ng restaurant. Yung interior niya, very old school Hong Kong. Nakita ko kasi ito online. Tapos yung original branch niya is para medyo provincial level sa ng Hong Kong. Buti na lang, meron siyang branch na half a kilometer away lang from our hotel. Kaya nalakad namin. Sana hindi kayo naligaw. Kung medyo naligaw kayo sa guide namin, pwede naman siya i-google na Old Fong Tea House sa The Forest branch dito sa may Sneaker Street sa Mongkok area. Ang ganda. Ultimo kahit yung ano nila, yung dishes nila, yung chicken, pang chicken noodles, 'di ba? Ang cute. Ito pang wash ng ng utensils. Mamaya I'll show you how to do it. Tapos yung experience, wala lang cart pero mag-order kayo via QR code at sasabihin sa atin ni Mommy B na nag-order ngayon kung ano yung mga in-order niya para sa ating dim sum experience dito sa Old Fong Tea House. Ipapakita na ni Beanie kung paano gawin yung paghugas ng dishes. So, meron silang parang ganitong basin. Papakita lang namin, isa sample lang. So, yung isang bowl, o pwede kayong maglagay ng isang soup spoon. Tapos, yung unang tagas ng tea, yun yung ipapang-wash nyo ng dishes kasi nakakatanggal na siya ng dumi. Just in case hindi siya nahugasan mabuti. Be careful. I'll help you out. So, here. Do the chopsticks. Wow! Wow! Okay, there. Tapos, then you have to roll it. You have to roll it. I just ate it. Ew. Be careful, Ate. Basta yan, kung kaya nyo, pwede nyo siyang i-roll kasi para lang ma-rinse ng hot water or hot tea yung pinaka-dishes ninyo para hindi na siya madumi, quote-unquote madumi. Pero dati daw noon na custom. Parang ginagawa na lang ngayon nila para lang for the nostalgia na lang mga kait. Mga ka-eats, and share ko sa inyo kung paano ako nag-order. Nagbibigay sila ng menu para siguro may idea kayo, may picture, tapos may English translation naman siya. Pero mag-order kayo via the QR code. So, yung mga items nila, yung usual na makikita ninyo sa mga dim sum places din sa atin. So, nag-order ako. Siyempre, favorite namin yung hakaw, may siomai, may turnip cake, tapos meron din silang taro dumpling, deep fried. Si favorite ko yun. Meron sila. So, nung nakita ko yun agad, ang saya-saya ko, in-order ko talaga siya. Tapos, bean curd rolls, tapos, syempre, Hong Kong style na milk tea and coffee, tapos yung iced lemon tea nila. Yung range ng mga dim sum nila, nagfo-fall siya around mga 30 Hong Kong dollars pataas. Tapos meron silang mga optional, additional mga bagay. Kunwari sa isang order ng dim sum, kung meron kayong gusto ipadagdag, meron din naman. Pero kami, syempre, yung basic lang yung in-order namin. So yan. So nag-place na tayo ng order and ayan na, dumadating na isa-isa. Ganun kabilis. Mabilis sila mag-serve at inuna pa nila yung taro dumpling ko. Ayan na siya. Wala pang 1 minute, ganun kabilis. Tapos yung tea pala nila, kasi tatanungin ka nila kung gusto mo ng tea.
So, pag sinabi mong yes, meron siyang charge. Saka may choices. At may choices din. So, actually, yung nakalagay sa bill namin, pang 5 yung charge nila for the tea kasi 5 people kami. So, yon abangan natin ibang orders. Dumating na rin yung iced lemon tea. Tapos ito nga ulit yung kanina, taro puff, yung tawag natin dito. Pero may picture naman. So ito yung ating hot Hong Kong milk tea. Ito yung Hong Kong coffee. May mga such thing as Hong Kong coffee. Coffee ni Bisuka. At bubuksan ni Mommy B yung kanyang paborito na taro puff. Ano tawag nila? Fried taro. Fried taro dumpling. Deep fried taro dumpling kemerut na merong minced pork kung di ano pakamali sa loob. Supposed to be crispy, creamy, and meaty at the same time. Enjoy! Titikman na ni Mommy B yung kanyang paborito. Siyempre, nauna na rin yung ating mga chikiting dito. Excited silang tikman. Gutom na gutom na. Ito kahit minced meat lang yung laman niya. Kasi sa atin, di ba, minsan may mga scallops, may mga prawns. Ito, minced meat lang. Pero ang sarap. Tapos hindi oily. Ang creamy nung taro. Saktong-sakto yung timpla nung minced meat. Ang sarap niya. Mukhang order pa ako ng isa pa. Tapos habang ini-interview natin si Mommy B, dumating na rin yung ating shrimp chong fan or shrimp rice roll na nilagyan ng parang light soy sauce. Tapos nandito na rin yung turnip cake with XO sauce, fried prawn dumpling, alright, fried bean curd dumpling, alright, tapos meron din mga sauces dito sa tabi. Wow! Ito na yung pinapangarap natin na dim sum brunch. Let's eat mga ka-eats. Grabe, dumating na yung cavalry. Shrimp toast. Ito baby, ano to? Fried wonton. Fried wonton. Ang laki. Tapos ito yung ating turnip kanina. At dumating na rin yung iba. Mukhang mag-order pa tayo ng taro puff kasi gusto ng kids yung taro puff. Yung in-order ni Mommy para sa kanya. Nasa twins na. Order pa tayo ng isa niyan at may parating pang iba. Meron tayong char siu bao and ating hakaw. Wow, that is good. Init-init pa. Turnip cake with XO. Yung XO sauce, yun yung medyo maanghang na parang medyo shrimpy yung amoy. Kanina pa itong ang ganda ng pagka-creamy niya. Medyo may slight toast lang siya, medyo may slight crisp. Tapos yung anghang niya, parang hindi masyado. Medyo subtle lang yung flavor, pero super bango at masarap yung timpla. Shrimp chong fan, mga ka-eats. There's something sila with pambalot dito. Gooey enough, soft enough, pero hindi siya nasisira. Tapos yung hipon, sobrang fresh at manamis-namis. Gusto ko yung medyo sweet, konting sweet lang na light soy sauce. Masarap to mga kids. Fried wonton naman. Ngayon ang ganda oh. Parang mukha sombrero. Kain tayo. Ito ka. Dito yung laman sa gitna. Hipon natin naman. Habang crunchy. Nakita ko lumaki yung mata niya sa parang, crunchy oh. Nabe. Puro crunch. Tapos very plump. Yung shrimp niya sa loob, kita-kita niya naman, buong-buong shrimp. Walang extenders. Shrimp toast naman with mayo. Ang cute eh, no? Ang luto. Ito yung shrimp toast, yung parang dinip fry ito lahat. Wow. Ito parang mas balance kasi nalagyan mo ng mayo. Tapos mas marami rin ata siyang hipon. Parang for me, medyo greasy lang siya. Pero masarap. Deep fried bean curd with shrimp. Wow. Yummy ah. Ang harap. Habi mga hipon dito. Lahat masarap. Tapos nakakatuwa talaga. Pag restaurant, nakakbubo na kami. Pag may mga old aunties, tuwan-tuwa talaga sila sa kid.
Kung dumaan ko, di ko alam na narinig yung sabi. Parang binati niya kung masarap ba yung kinakain. Kasi parang sarap na sarap si Didi sa kinakain. Ito masarap din. Pero parang yung the last two medyo parang konting oily na ng konti. Take a break muna tayo sa hipon. Meron tayo ditong char siu bao or asado siopaw sa atin to mga ka-eats. Ang init talaga niya pag dumadating. Ingat lang kayo. Sobrang lambot nung bawo niya. Kala mo dense, pero hindi, sobrang light. Tapos yung char siu niya, manamis-namis. At very familiar yung lasa. Magugustuhan niyo ito mga kids. Ang paborito ng bayan, yung hataw or shrimp dumplings. Ang ulit. May 3 pirasong hipon ata to. Puro hipon. Minsan kasi parang may bamboo shoot. Hindi ba? Tapos yung pambalo, expert ni Lil. Kahit walang sausawan, masarap siya mga kaitsabe. Hintay lang namin yung siomai ata at yung rice pa ni Bini. Ako, sobrang panalo. Kain muna kami mga kaits. Ito na yung pork and shrimp siomai. Grabe, 2 shrimp pang malaki yung meron eh. Ito yung legit na pork and shrimp. Ay, nasarap. Tapos na natin sison. Wow. It's poppin'. Wala akong masabi. Yung pork niya, parang medyo makapal yung mince niya, medyo malaman pa. Siyempre, yung perfection ng shrimp, sobrang panalo talaga. Hindi ko na alam kung paano humingi, pero I wish lang meron silang parang chili garlic dito. Parang wala eh. No? Parang sa Hong Kong hindi uso yun eh. Pero masarap mga okay siya. Dumating na yung steamed chicken with sausage rice ni Bini. Mainit-init pa daw. At mukha siyang madami. Para siyang good for sharing. Kasi marami na kami in-order na iba. Pero, is it good? Masarap naman daw. Kanina pa niya iniintay yung titiis niyang hindi kumain ng ibang dishes para lang dito eh. Pero ito na yung mga in-order namin mga ka-eats. Sana na-enjoy ninyo yung aming experience so far. At i-wrap up natin ito maya-maya. So mga ka-eats, what I liked about old Fung Tea House is I like mostly of the dim sums. I wasn't able to eat much of the rice that I was looking forward to, but Why? why? Because I ate so much dim sum. I ate taro puff, the big crunchy shrimping. I ate a turnip cake, probably a little turnip cake. I ate a siopaw, and yeah, that made me so full. And because of my hunger, I couldn't wait any longer, so I had to eat more while waiting for the rice. But I ate some rice pa. pinaka-nagustuhan mo? What do you call the shrimp? The one that looks like a hat. The one for friend. Yeah, I like the fried wonton. So that's my favorite. How about si Jibu? I like the rice The rice. and the tire puff. Yeah. I like the tire puff and the rice. Yeah. Siyempre, si Taro Puff, si Mommy B. Tapos, nagustuhan ko yung kanilang turnip cake. Ang sarap ang ganda nung luto ng turnip cake nila. So, okay yon kapag mahilig kayo, order kayo nun pag kumain kayo dito. And, yung kanilang shrimp o prawn toast. Yung prawn toast nila. Sarap. Mga ka-eats, ako naman, gabi, sobrang natuwa ako kasi nilook forward ko na lang maka-experience kami ng dim sum dito sa Hong Kong. Kasi, syempre sa family, mahilig kami mag-dim sum. Lalo na kami ni Bianca, no? As you saw sa mga vlogs namin before. Nagpunta kami Red Lantern, mga dim sum all you can sa century before na nagkaroon sila. And now, to be able to eat it in Hong Kong, na kung saan siya talaga, parang part ng culture talaga nila. Sobrang nakakatawa. And happy ako kasi yung atmosphere, ang ganda ng decor, mababait yung staff. Tapos masarap talaga yung pagkain. Hindi sila nagsiskimp, walang extenders yung mga shrimp dish.
Yung mga shrimp talaga ang plump, ang juicy, maganda yung timpla, hindi siya maalat. Tapos kahit yung mga drinks sila, okay din. Masarap yung ice lemon tea ni Bini. Ayaw niya, ako na lang yung uminom. Tapos si Bianca tuwan-tuwa naman sa kanyang coffee at ako yung milk tea ko na in-order, okay naman siya. Hindi ko na nilagyan ng asukal. Yung running bill namin is 455 Hong Kong dollars. So ipapakita namin sa inyo dito kung ano yung mga in-order namin, no? Nakalista yan dyan. Tapos more or less may ano siya, parang plus service charge pa ata siya. So siguro plus 10%. Baka abutin tayo ng mga 500 something Hong Kong dollars sa experience at ito. Sulit ba? For us, I believe sulit kasi happy yung kids. Happy kami. Nabusog talaga kami at nasarapan. Sobrang kakaibang experience na buti talaga nakita ko sa reels ko na may kumain dito na parang, uy, hanapin nga namin to. Buti may malapit na branch. So, okay siya. Hello, baby. Malapit lang sa Royal Plaza Hotel na binook namin na hotel. Kung naghanap kayo ng hotel sa Hong Kong na sobrang convenient, sobrang ganda ng location, accessible, i-try nyong mag-check-in or i-check, hello, Magic! I-check yung rates sa Royal Plaza Hotel. Lalagay ko yung link sa description. Tapos, pwede nyo palang gamitin yung codes namin na Eats Agoda at The Tans para maka-discount sa Agoda. Kung mag-book naman kayo sa Klook, pwedeng The Tans Klook at Eats Klook. Maraming salamat mga ka-Eats sa panonood. Until our next kain at gala. Bye-bye!